Good morning mga ka-brothers. Good morning sa mga taga-Jensan. This is start na ng training namin. Pero hindi namin pwedeng i-videohan mga ka-brothers kasi mga confidential ang mga didiscuss sa amin doon. So pag-uusapan na namin ano ba yung mga ginagawa ni ka-brother Ed about fishing. Fishing mga ka-brothers. Kaya tayo na-invite doon because we are fishing brothers. Ayan. Nakaayos tayo ngayon. So, kasama ko, si Sir Renner, yan. Si Sir Carlos. So, mga ka-brothers, pupunta kami sa baba at kami kakain ng buffet, umagahan. Napakasarap ng pagkain dito sa aming tinutuluyan, mga ka-brothers. Vegetable egg, chicken sausage. Yan, ito masarap. Roasted chicken. Ito naman, beef stew. Tapos may soup. Ang daming pagkain mga ka-brothers. May prutas. Tapos may mga dessert. Ito naman yung salad section. Ang dami. Napakaraming pagkain. Tinapay, parsley. Let's eat na tayo. Napakarami. Masarap na mga pagkain dito mga ka-brothers. Kailangan ko magpakabusog kasi marami tayong physical activity mamaya. Physical? Oo. Kasama ko yung mga kasama. Ayan mga ka-brothers, so yung pagkain natin. Meron tayong chicken, lechong manok, tapos may patatas, sausage, at saka ano ba yan? Beef stew. Then kumuha rin ako ng Coco Crunch with milk. Saka meron tayong salad, yan, iba't ibang mga salad mga ka-brothers. We have desserts here, cookies, cakes, and meron tayong food review ka rin ha? Food review, meron tayong meron tayong pakwan, saka pinya. Marami pa doon mga ka-brothers, balik lang tayo mamaya. So kasama ko naman, punong-puno rin. May lugaw. Siyempre. Oo, ang dami. Brothers! Nandito si ka-brother Ed. Yan, kaibigan natin. Mga ka-fishing. Fishing, oh. Specialized training course at naka-drop of inspection. Sa fishing sector. Kaya mga kasama ko. From Laguna, Cavite, Batangas, and other part of the Philippines. Take on the line. Os kami, os! Os! Ay, os ka naman! Sorry po lang. Sige po. Yan. Brothers. Tapos na po ang aming day 1 ng training. Medyo maraming balitaktakan. Siguro sa mga sunod na bukas mga ka-brothers, site visit kami. Pupunta kami sa fishport ng Jensan. Kaso madaling araw. Baka madilim yun. Tingnan natin yung mga nagde-deliver ng tuna. Kung maabutan natin mga ka-brothers. Mas marami. Go! Ang lalaking mga tuna. Okay, ano nga, isama mo ko sa fish. 1, 2, 3.
laki. Tuloy-tuloy ang paghaulat ng mga tuna. Okay. Sakto na yung recording. That's a huge monster tuna. Laki. Dati sa video ko lang napanood to dito, no? Grabe, laki. Galunggong lang dun. Ganit. Malalaking tuna, oh. Tumitimbang ito ng 67 to 70 kilos. Ito kalaking tuna. Malalaking tuna. Ilang araw kaya yan? Mga isa, siguro dalawa-dalawa. Ito, laki. 100 kilo na to. It's a huge monster tuna. Grabe, ang lalaki. Solid. Oh, ang lalaki. Yan mga kabrothers, ang lalaking tuna. Napakalaking tuna. Yun, malaki. Ang daming tuna. Sariwang sariwa. May mga tanda, may mga huli. Ano daw ang kilo pag class A? 350 pag class A. Napakalaki. Depende kasi May mga yan tanda sa na yan, mga mga expert. kabrothers. Kung sinong nakahuli. Yan ang laki. Pag hindi siya export, palpin siya, ano ang nasa Tuna Fiesta. pagkaupan. Mga kabrothers, magpapicture lang kami dito sa malaking tuna sa General Santos City, Oh, dito. the tuna capital of the Philippines. Yan, sigurado yan ang bigo. Yan o, napakalaki. Bigo ko yan. Kaya natin wala bigo yan. Kaya ka, brother. Okay ka sa Jensan, ayan, napakalaki ng display. Kung pwede lang kainin. Ayan o, mga kasamahan ko. Welcome to the tuna capital of the Philippines, General Santos City. Brother Ed. So yun po mga ka-brothers, na yun lang po yung nahagip ng video natin, yung pag-deliver ng tuna. So hindi po natin hindi na tayo sumama doon sa mismong pagpangisda ng tuna. Pero yung panguha pala nila ng tuna gamit yung handline. Sabi doon sa nakausap natin, yung puset ang pinapamain nila. Bale yung puset, nanghuli muna sila ng puset sa gabi. Tapos yung puset, yun yung pinakapain nila, tapos lalagyan nila ng pabigat. Tapos yung puset ay meron pa na pinaka-ink, no? Ihurog nila doon sa fishing spot kung saan ang tuna, at saka hihilahin nila yung nylon, so yung bato, may nilagay silang bato parang pabigat, may iwan doon sa ilalim. Hindi yung puset habang hinihila nila, may naglalabas yun ng parang yung ink niya, no? Yung pinaka-ink ng puset na nilagay rin nila. And then yun po kinakain ng tuna. So yung tuna yata, nagre-range ang kilo ng tuna ng 65 o 70 kilos to 80 kilos per piece mga ka-brother. So pag mga season daw ng mga April hanggang June o kaya July, ayun daw yung maraming pahuli dito sa Jensan mga ka-brothers. Mas marami pa doon sa nakita natin, mas malalaki. Yung mga tuna daw yun ay, usually yun ay ni-export sa Europe, base sa ating mga nakausap, base sa panayam ni ka-brother Ed. Yung iba naman doon ay dito lang sa local market mga ka-brothers. Doon lang binabagsak. So yung ulam namin, actually yung ulam namin dito sa hotel ay mga tuna steak. Hindi na tayo nakapag-ikot kasi late na rin. Medyo gabi na rin yung tapos yung training namin. Kaya dito lang tayo sa hotel.
So yun po mga ka-brothers, bukas po, babalik na ako dun sa Mindoro, kila kinanay at kay Kameses. Back to reality na naman tayo. And then, tinatin kung saan ulit tayo ma-assign mga ka-brothers. Thank you.